Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 22, 2026. Soundcheck muna tayo, baka magkamali ako ulit yon. Meron po. Paki-comment nyo po kung naririnig nyo po ako ng maayos. Ano? At pag-uusapan po natin, ito pong papalapit na impeachment hearing kay Sara Duterte. Kung matatandaan po ninyo, apat na impeachment complaint ang inihain laban po dito kay Sara Duterte. Ito po ay noong February 2, dalawa po iyon mula po sa endorsement ng Makabayan Bloc at ng Akbayan Party List. Yung ikatlo ay noong February 9, ito po ay reklamo mula po sa grupo ni na Attorney Ligutan na inendorso naman po ng mamamayang liberal sa pangunguna ni Congresswoman Leila De Lima. At noong February 18, kasabay po o matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na siya po'y kakandidato sa pagkapangulo sa 2028, nung hapon ay nag-file po ng impeachment complaint ito pong si Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso po ito ni na Congressman Paulo Ortega at saka ni Congressman Bienvenido Abante Jr. At sa puntong ito, yung pahayag po ni Congressman Abante ang ating pong paghuhugutan ng balita sapagkat naniniwala ito pong si Congressman Abante na sapat ang bilang ng mga kongresista na boboto po para po sa ikalawang pagkakataon ay i-impeach ito pong si Sara Duterte. Kung matatandaan po kasi ninyo mga tol, sa kasaysayan po ng Pilipinas, kauna-unahang vice-presidente po ng Pilipinas ang na-impeach ito pong si Sara Duterte. Noong February 5, 2025, si Vice President Sara Duterte ay inimpeach po ng House of Representatives sa bilang po na 215 signatures. At nadagdagan pa nga po iyan kasi nung mga sumunod na pagkakataon, meron pong 25 pang mga kongresista ang pumirma para po ihabol sana yung kanilang signature na pumapabor para po i-impeach itong si Sara Duterte on the following grounds. Muli po natin balikan, panoorin ang naging basihan kung bakit po na-impeach si Vice President Sara Ikalima Duterte. ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na itransmit sa Senado. Bukod sa naunang 215 House members, meron pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM.
si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Article 2 ng Verified Impeachment Complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Oh. Yung una pong basihan, grave threat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang asawa si Atty. Lisa Marcos at sa dating speaker na si Martin Romualdez. Si Atty. Ligutan in particular, yung naghain po ng ika-4 na impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, ay naniniwala na napakalakas po ng complaint po na ito laban kay Sara Duterte. Kasi talagang hindi maikakaila mga tol, katulad po nung napanood po ninyo at napakinggan, naka-live din po kasi tayo sa ating Facebook page, hindi po nila nakikita yung ating pong mga visual aid po dito, ay sinabi po nitong si Sara Duterte na talagang willing siyang ipapatay. In fact, nagkontrata na nga siya ng assassin para po ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos in a condition na siya po ay mamatay. No? Pero hindi naman po kasi ganun kasimple yun. No? Sasabihin niya, hindi, conditional yun . Kung hindi naman ako mamatay, wala pong papatay kina Pangulong Bongbong Marcos. Tama po ba siya doon? Gamitin po natin yung paniniwala ni Fiscal EJ sa punto pong ito. At balikan po natin yung kanyang naging vlog sapagkat dito, katulad ko po, naniniwala si Fiscal EJ na meron pong legal na pananagutan, lalong-lalo na sa kanyang opisina bilang Vice Presidente, itong si Sara Duterte sa ginawa niya pong pagbabanta sa ating Pangulo, sa ating First Lady, at sa dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Panoorin po natin ito mga tol, yung vlog ni Fiscal EJ. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng... Narinig nyo? Hindi po ito chismis. Ito po ay public admission. Totoo naman. Sapagkat itype nyo nga lang po sa YouTube, Sara threatens PBBM. Lalabas na po yung ganito O, ipakita ko po sa inyo. Kasi may mga tatanga-tangang DDS na ayaw po maniwala sa balita. O, ito po yung balita Sasabihin pa nila, gumagawa-gawa daw po tayo ng kwento. Paano gagawa ng kwento? Ito nga parang asal hayop lang yata makakagawa talaga ng mga ganitong bagay Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ngayon, ano ang naging respond dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, hindi nagustuhan niya ni PBBM. Ito po. Balikan lang natin yung mga nakaraan ito po. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang araw matapos ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at House Speaker, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa angay kriminal na aksyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya yan palalampasin. Hindi niya dapat itokhang ang katotohanan at sagutin na lamang daw ang lehitimong tanong ng Kongreso tungkol sa paggamit ng OVP
sa confidential funds. Dahil din sa banta, tinawag ng Justice Department na mastermind ng assassination plot ang bise sabay sa paglatag ng mas mahigpit na seguridad ng Pangulo. At mula po sa Malacanang, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel Emil Vicky, papalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Justice Department naman sinabing maaring panagutin si VP Sara na mga kasong kriminal, administratibo at pwede rin siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. Oy, may update na dyan ha. Kung napanood ninyo yung vlog ni Undersecretary Claire Castro kagabi, tinalakay niya po ito. Kung tayo po isisipagin maya-maya, ididire-diretso na natin ito. No? Yung update sa kinakaharap na legal na problema kaugnay po ng pagbabanta na yan ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Binabalikan lang natin mga tol, baka kasi ma-misinform ko kayo. Ito pong mga balita na napapanood at napapakinggan po ninyo, pagbabalik tanaw lamang po ito sa nakalipas po na taon. Dahil nga po sa naging pagbabanta ni Sara Duterte noong November 2024, ano ang naging tugon doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin. Nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang pagbabanta sa kanyang buhay ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Oh, yun ha. Oh. Ang tanong, isang taon na ang nakalipas. May nakinig kaya kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang Department of Justice, inaantay na po natin yung resolusyon. Kasi sabi nila, ilalabas na daw ang resolusyon kaugnay po ng pagbabanta na yan nitong si Sara Duterte. But bago tayo magpatuloy dyan, balikan muna natin ito pong original na topic natin. Ngayon, ano ba yung impeachment ground number 1 kay Sara Duterte? Yung pagbabanta nga. Ano ang paniniwala ng isang magaling na abogado ni si Fiscal EJ? At ngayon, maisingit ko lang ito, muling hinahamon ni Attorney Randolph Libayan ng debate. Pero mukhang hindi na po papalagan ni Fiscal EJ yung hamon nito pong si Attorney Libayan kasi ito po yung kanyang naging komento eh. Nung unang debate pala nila, by the way mga tol, nanood ako. No? At talagang grabe, nilampaso ni Fiscal EJ si Attorney Libayan na noon ay talagang nirurut ko sa debate na yon. Kasi hindi ko kilala si Fiscal EJ sa totoo lang. At ako po yung subscriber ni Attorney Libayan. In fact, nung mahigit sa 100 pala mga subscriptions niyan sa YouTube, nanonood na ako sa kanya. At hindi ito maikakaila ni Attorney Libayan. Isa po ako sa mga tumulong kahit paano nung mga maliit ang channel niya na i-promote yung channels niya to the extent na nagkaroon pa nga po kami ng isang live streaming kung saan guest ko siya at saka yung DDS na si Jojo de Guzman. Kaugnay po ito doon sa nagpapakilalang Francis Leo Marcos na si Norman Mangusin. At ganun nga yun ang naging kwento kaya talagang lintik ang suporta ko kay Attorney Libayan, malakas ang paniniwala ko sa kanya. Pero nung napanood ko yung debate po nila, naku po, para ako ng lumo kasi talagang nilampaso po siya ni Fiscal EJ. Ngayon, hinahamon niya na naman si Fiscal EJ pero ayon daw po ito sa kanyang follower. Ito na ngayon ang tugong ni Fiscal EJ sa kanya. I heard Attorney Libayan is inviting me to another debate. Sabi ng isang follower niya, sinunog daw ni Libayan ang argumento ko. I do not know kung ano yung tinutukoy dito mga tol. Ganun naman pala eh. Bakit ba siya naghahamon? I understand. Some people don't accept defeat the first time. They need sequels. But I think I'll pass. I believe our last debate, 3-0, already produced sufficient diagnostic clarity. Malinaw na po yan ha. Hindi na po papatulan marahil nitong si Fiscal EJ yung paghahamon muli di umano ng debate nitong si Attorney Libayan. Ngayon, pakinggan natin ano ang stand ni Fiscal EJ sa ground number 1 for impeachment kay Sara Duterte. Publiko at hindi niya kailanman binawik. Now, under the 1987 Constitution,
Isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin, dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition. It's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line. Total collapse of ethical leadership. Yun yung mga words na ginamit nitong si Fiscal EJ. Kasi alam niyo mga tol, saan ka naman talaga nakakita? Kahit libutin nyo ang buong mundo, wala kang makikita na sitting vice president or second to the highest position sa anumang forma ng gobyerno sa buong mundo, ang ginawa ang ganito publicly. Inanunsyo sa pamamagitan ng live streaming. Wala. Dito lamang sa Pilipinas at yon ang nakagawa si Vice President Sara Duterte. Line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power. Cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power. Kaya mga tol, mahirap talagang pagkatiwalaan ng ganitong mindset no? Ang nagtitiwala na lang dito kay Sara Duterte, sa totoo lang, mga tangang Duterte supporter na nanonood sa atin Rule of law or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself.
In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts, it's about preserving the moral integrity of government. If the second highest official in the land talks about contracting an assassin like it's just another press release, no regret, no second thought, what clearer proof do we need that she shattered the people's trust? Sa mga darating na araw, masusubok kung talagang mahalaga pa ba sa ating mga leader ang integridad ng kanilang panunungkulan. Bagamat 1 year ago na itong vlog na ito, mauulit. Kasi sa mga darating na araw, starting tomorrow, masusubok na, no, yung mga proseso na pagdadaanan dito po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At of course, ito pong si Congressman Benny Abante, yung kanya namang inendorso na impeachment complaint na ngayon pinaniniwalaan niya sapat na makakakuha ng at least 105 votes, ay nakaangkla naman dito po sa ikalawang ground for impeachment kay Sara Duterte. At ito po, panoorin po natin muli ito mga tol. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi May nagre-react na naman ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Huwag kayong manood sa akin. Sabi nyo, hindi kayo tanga, tapos nood kayo ng nood sa akin. Nakakalito talaga kayo. Tatawagin nyo akong tanga, tapos manonood kayo sa akin, sasabihin nyo hindi kayo tanga. Ang laking katangahan kung nanonood ka sa isang tanga. Mga tanga. Talaga kayo. maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential fund sa halagang 125 million pesos ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director Resty Osias at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa SALN ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Yung mga nadidinig po ninyo mga basihan po yan ng impeachment complaint kay Sara Duterte last year. Pero parehas lang po ngayon. Mas na-enhance pa nga po yung basihan kasi meron pong isang Ramil Madriaga na nag-show up na po ngayon at nagpahayag sa kanyang affidavit tungkol po at kung paano ginastag ni Lustay di umano ang confidential funds na ipinagkatiwala ng taong bayan dito kay Vice President Sara Duterte. Pero patuloy po nating pakinggan ito pong mga batayan ng impeachment complaint last year kay Sara Duterte na ngayon ay batayan din ng 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez,
Nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. When I started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. By Sarah, By Sara Duterte. because at that time she was the mayor. She was the mayor at the time. Nakapaloob naman sa Article 6 ng Verified Complaint for Impeachment na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa kanyang mga gawain at negatibong pahayag na nag-uudyok ng sedisyon at rebelyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. At panghuli, sa Article 7 ng Verified Complaint for Impeachment, inihayag ang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ni VP Sara sa kanyang buong panunungkulan bilang lingkod bayan. O, nadinig ninyo? Yan po yung mga grounds for impeachment laban po kay Sara Duterte last year na nakakuha po ng 215 votes. Pero ngayon, bagamat ayon po kay ngayon kay Congressman Abante, yung dating 215 votes po na yan, hindi na nila makukuha, pero confident po siya na mahigit sa 105 votes pa rin ang makukuha ng mga kongresistang kapwa niya sumusuporta sa impeachment complaint ngayon kay Sara Duterte. Pero nanonood ako kay Professor Richard Heydarian kagabi at nag-reminisce sa akin ang nakakatawang pangyayari kasi matapos po ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos in-interview ito pong si Sara Duterte kung ano ang masasabi ni Sara Duterte sa naging SONA ng ating Pangulo. At dito po natin makikita ngayon kung anong merong potensyal na presidente tayo sa 2028. Sabi ni Jam Magno, hindi ako boboto sa isang tao na alam ko na mas matalino ako. Hindi po sa akin ang galing yun kay Jam Magno. No? Galit na galit sila kay Jam Magno ngayon kasi binabanata ni Jam Magno si Sara Duterte. Pero ito nga po yung nakakatawang grabe mga tol. Para akong nanonood ng recitation ng isang hindi nag-aral sa kanyang assignment o yung topics na pinag-usapan the other day. Kasi ganito yung mga estudyante ko noon na kapag ka sumasagot, hindi alam ang isasagot kung ano-anong mga pinagsasasabi na napaka halos irrelevant doon sa subject matter. Panoorin at pakinggan po ninyo ang muling nabubuhay na itok. Ito po yun. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the Ang dami kong tawa. speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary,
And one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Thank you, ma'am. Sandali lang mga tol, hindi maalis yung tawa ko. Ang tagal ko na itong hindi pinaplay. Anak ng teting na yan. Talaga nga naman. Grabe mga tol. Sobrang dami kong ano doon. Ang dami kong tawa. Ay, nako. Ay. Talaga nga naman, oh. Ang tagal natin hindi pinlay yun. Ha? Pero sumisikat ngayon eh. Dati ako lang yung nagpe-play. Ngayon, ang dami na nagpe-play. Nakita na nga ni Professor Richard Aydar yan eh. Talaga nga naman. Pero punta na tayo dito sa balita. Ah. Oh, ito nga po. Si Congressman Abante, naniniwala po siya na makakakuha ng sapat na boto po ito para po sa ikalawang pagkakataon ng impeach. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ang balita mga tol. Kumpiyansa ni Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya. Kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Confident si Manila Congressman Benny Abante na at least 1/3 ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last Grabe naman, sino ba namang hindi matatawa dito mga tol? Ulitin natin ha. Tinanong siya ng napakaayos. Ulitin natin kasi sabi nung nanonood na tatanga-tangang Duterte supporter, tawa ka kasi hindi mo naiintindihan. O sige, play natin ulit. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Thank you. Yan. Good morning once again to Tingnan niyo yung mga mukha nung katabi niya, mga tol. Ang gagaling ng mga sekretary nito. Kaso lang yung iba dyan, wala na, no? Tanggal na po sa kasalukuyang gobyerno. Pero yung kanilang mga pagsasalita sa publiko, makikita nyo kung gaano kagagaling ang mga ito. Alisin natin yung performance nila, pero yung kanilang public speaking, talagang makikita ninyo kung gaano sila kagaling. I-compare nyo naman dito sa nadidinig natin. everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Alam nyo mga tol, before natin muling pakinggan yan, kung ako tatanungin dyan, simple lang isasagot ko kung ano yung ginawa ko bilang secretary sa Department of Education. Anong mga economic numbers? Tapos may itok-itok pa. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were Tingnan niyo yung mukha ng mga katabi niya. Di lang maipakita rito eh. overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because Grabe ano mga tol. Ang ayos-ayos ng sagot sa kanya. Ganito yung ng tanong sa kanya, ganyan ay sasagot niya. Itok-itok ka people. Wag na natin i-play. Panoorin na po natin balita. ang posibleng pumirma ngayon. 105 congressmen lang daw ang kailangan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo.
Yung una-una, yung unang-unang impeachment Two-thirds. namin, Oh. more than 250. Yes, kasi malapit na election nun. Oo. Malapit na election nun. So, ang ano ko dyan, ganito, I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. And, it only takes 105 of the 311 congressmen to, 311 na lang kayo ngayon? yes, 311. Dati 370, namatay si Congressman Ako, tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, I mean, napitan, Edric Yap, nag-resign. o nag-resign. Oh, So 311 na lang kayo. 311. Wala nakukuha doon ni BP na ano. I mean, 5 congressman. 105. Kaya yan. Matatanda ang isa si Abante sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason ng pag-endorso nila. Yan ang mabigat na kakaharapin ng kampo ni Sara Duterte. Yung testimonya nito pong si Ramil Madriaga na plano na pong gamitin ng mga nagrereklamo po sa kanya for impeachment bilang ebidensya sa kanya. At balikan po natin, habaan na natin tong live stream natin mga tol, samahan nyo na ako. Habaan na natin, baka itong live stream natin, mamaya na ulit hapon, masundan. Pero pag sinipag ako, susundan kagad natin. At dami naman natin pwedeng topic ng pag-usapan no? Pero balikan natin yung kabuuan po ng affidavit nitong si Ramil Madriaga na itatry kong i-translate sa inyo in Tagalog. Pero pasensya na kayo kung mabagal sapagkat babasahin ko at iisipin ko pa yung yung translation, ano? Ito nga po, noong pong November 29, 2025, si Ramil Madriaga sa pamamagitan po ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad ay inilabas sa publiko ang affidavit nito pong si Ramil Madriaga alleging among others na yung confidential funds daw po na ipinagkatiwala kay Sara Duterte ay kanya pong dinala sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang tao. Ito nga po, 5 pahina po ito at muli balikan po natin. Ako, Ramil Lagunoy Madriaga, nasa tamang edad Pilipino at kasalukuyang nakalagak sa Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, matapos makapanumpa ng naaayon sa batas ay nagsasabi ng mga sumusunod. Kanyang educational background. Nagtapos po siya ng College of Law sa San Sebastian College of Manila noong 1991 hanggang 1995. Natapos niya nga po ito noong 1995 at ng taon din po iyong nag-take po siya ng bar examination subalit hindi po siya pumasa. Ito po yung kanyang mga government service. Mula po 1993 hanggang 2021, nagtrabaho po siya sa mga sumusunod na gobyerno, na ahensya sa ating gobyerno. Economic Intelligence and Investigation Bureau, mula po 1993 hanggang 1995. National Security Council and Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines mula 2001 hanggang 2015. NSC, NBI, Revenue and Integrity Protection Service mula 2018 hanggang 2020. NSC, Presidential Security Group, General Headquarters mula 2018 hanggang 2021. Sa pagsisimula po ng kampanya noong 2016, ang noon kongresista na si Rolio Goles ay ipinakilala po siya sa Duterte family para po magbigay ng politikal at seguridad na abiso sa noon ay mayor na si Rodrigo Roa Duterte. Siya po ay na-assign din na bumuo ng grupo para po suportahan ang kandidatura noon nito pong si Rodrigo Duterte. Tinatagalog ko po itong affidavit ni Ramil Madriaga.
nang mahalal bilang Pangulo si Rodrigo Duterte, inutusan po siya na magsilbi bilang counterintelligence agent sa National Security Council. Bilang part po ng civilian composite member na separate po sa tinatawag na National Security Council Secretariat. O, yung ikalawang pahina, hanapin po natin. Nasaan ang ikalawang pahina? Andali, bakit hindi ko makita yung ikalawang pahina? Andali lang mga tol Hanapin natin yung ikalawang pahina. But page 4 kagad yung nakikita ko. Page 3. Ito, ikalawang pahina. Nung mga panahong iyon, siya po ay inutusan na magbigay po ng intelligence information sa Oplan Double Barrel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. O ito, ipaliwanag ko, wala na po ito sa affidavit ni Ramil Madriaga. Ang Oplan Double Barrel po, ito po ay bahagi ako. Kasi pulis pa po ako noong mga panahong iyon. Ito po ay isang kautusan mula po sa Philippine National Police na ipapatupad ng lahat ng kapulisan na nakaugnay sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Meron pong dalawang bahagi po, kaya nga po tinatawag na double barrel. Yung upper barrel at saka lower barrel. The upper barrel pertains to the neutralization of high-value targets. Ibig sabihin, dapat ma-neutralize ang mga drug lords at mga high-value target. Yung lower barrel naman po, ito po yung commonly known as Oplan Tokhang. Or salitang Bisaya po ito na ang ibig sabihin, himukin ang mga involved sa illegal na droga na sumuko at magbagong buhay. To knock and plea. Parang ganun po yung literal na ibig sabihin ng Oplan or ng Tokhang, salitang Bisaya na ginamit po as lower barrel dito po sa kampanya ng illegal na droga nitong si Rodrigo Duterte from 2016 until the end of his term. Ang Oplan Double Barrel po, ito po ay paano ko ba sasabihin yon? Nag-develop po ito to Oplan Double Barrel Alpha Reloaded at meron pang isa na hindi ko na maalala ngayon along the way kasi, di ba, in 3 months time pangako ni Rodrigo Duterte matatapos ang illegal na droga pero hindi po nangyari kaya humiling siya ng extension. Kaya iba-iba po yung pangalan niyan, Oplan Double Barrel, Oplan Double Barrel Alpha, Oplan Double Barrel Reloaded, among others. O ngayon, balik na ako ulit dito sa affidavit nito pong si Ramil Madriaga. Sometime o noong 2018, siya po ay formal na inassign nito pong si Rodrigo Duterte na magtrabaho sa Presidential Security Group sa Malacanang para magturo ng tactical driving at strategic transport courses. I do not know kung paano ko pa itatagalog yon. Pero pag sinabing strategic transport courses, ito po ay may kaugnayan sa movement ng mga tropa, partikular ng TSG from one place to another, syempre using a motor vehicles. Now, yung sumunod po dito sa paragraph 9, work with Mayor and Vice President Sara Duterte na. Noong 2018, siya po ay formal na inintroduce ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak po nitong si Sara Duterte na noon ay mayor ng Davao City. At doon siya po ay inatasan din po na magtrabaho kay Sara Duterte para mag-provide ng intelligence information about politics, law, and counterintelligence matters. Noong 2019, siya po ay inutusan ng noon ay mayor na si Sara Duterte para bumuo po ng grupo na susuporta sa kanyang planong kandidatura sa pagkapangulo sa 2022. Taong 2020, alinsunod sa kautusan ng noon ay mayor na si Sara Duterte, ay binuo niya po ang Inday Sara Duterte is my president or ISIP. Kasama po ang mga kaklasmate sa San Sebastian College of Law kung saan siya po ay graduate din noong 1995.
kasama ang mga classmate ni Sara Duterte noong sila po'y nag-aaral pa sa San Sebastian College of Law, kung saan nga graduate din itong si Madriaga noong 1995. Siya po ay nagawang irehistro ang ISIP Pilipinas sa Securities and Exchange Commission at siya po ay tumayong national convener. Ang pondo po ng ISIP ay nagmumula kay Mayor Sara Duterte kasama sa mga iba pang sumusuportang grupo para dito. Paragraph 13. Nang si Mayor Sara Duterte ay nanalo bilang Vice Presidente, siya po ay itinalaga para bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG na nag-establish para po magbigay ng seguridad at intelligence information para po kay Sara Duterte. Sa mga panahong ito, nakilala niya po o ipinakilala niya at inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco dito po kay Sara Duterte. Paragraph 14. Si Colonel Nolasco ay isa sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. Noong mga panahong iyon, ang commandant ng PSG Training School, si Colonel Nolasco ay tinap naman ang serbisyo nito pong si Colonel Raymond Dante La Chica para po pamunuan ang BPSPG. Paragraph 15. Mula July 2022 hanggang April 2023, nagtrabaho po si Colonel Nolasco at Colonel La Chica. Nakatrabaho niya si Colonel Nolasco at Colonel La Chica. Ang kanila pong trabaho ay para po magbigay o may kaugnayan sa tactical transport services, siguraduhin ang safety and security ni Sara Duterte at iba pang mga VIPs, mag-convey ng mga highly confidential information at eto na po yung pinaka nauugnay sa confidential funds. And quote and quote po tayo rito, ayoko pong itagalog. Transporting large amounts of money to several persons as instructed by BP Sara. Yan po yung particular na sinabi ni Madriaga sa paragraph 15 ng kanyang affidavit on page 2. Paragraph 16. Ilan po sa mga trabaho at impormasyon na kanyang nalalaman ay ang mga sumusunod. Paragraph, page 3 na po tayo. Sa page 3 po tayo, ha? Dito na. Page 3. Confidential Funds, 2022 to 2023. Kaya mga tol, napaka bigat na ebidensya ito laban kay Sara Duterte. Ang tanong kung paano ngayon ito i-corroborate ng mga nagrereklamo kay Sara Duterte and more so nitong si Ramil Madriaga bilang testigo. Sa parte naman ni Sara Duterte, paano nila pabubulaanan ito pong mga pahayag ni Ramil Madriaga. Page 3, paragraph 17, Confidential Funds 2022 to 2023. Noong Disyembre 2022, si Colonel Nolasco ay nag-send sa kanya ng message, ng text message, na nag-uutos para po kitain siya. Dumating po siya sa Ultra Pasig City, mga 1:30 po ng hapon, at doon po kasama niya si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica at saka 2 DepEd vehicles ang dumating ng past 3 p.m. na may lamang 4 na duffel bags of money. Paragraph 18. Inabot ni Colonel La Chica ang portions ng mga pera na nagkakahalaga po ng 33 million pesos to 35 million pesos kada duffel bag. At ito daw po ay dapat ma-deliver sa iba't ibang tao. Una, ang isang duffel bag ng pera ay para sa isang mayor sa Laguna. Inutusan po siya na i-deliver ito sa isang lalaki sa Cabuyao, Laguna, malapit po sa Industrial Park area. Ang ikalawang duffel bag naman ay kanyang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari po at lagi pong pinupuntahan ng mga
alumni ng San Sebastian College of Law at matatagpuan po ito sa Timog area. Nang dumating po siya doon, nakita niya ang tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Attorney Reynold Munsayak, ang dating classmate ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay sinenyasan nito na pumunta sa taas at iiwan na lamang daw po ang pera sa opisina. Sinunod niya po ito and then umalis na po siya. Hindi po sila nag-usap. Paragraph 18. Ang isa pa pong duffel bag ng pera ay naiwan po sa isang kotse kung saan ito po ay kanyang minaneho papunta sa Office of the Ombudsman parking compound. Nang dumating po siya, ay agad po siyang sinenyasan ng gwardiya para po mag-park sa isang specific reserve spot. At doon nga po inilagay niya ang susi sa ibabaw po ng harapang bahagi ng manubela ng sasakyan. Agad po siyang umalis at nang paalis na po siya, nakita niya ang isang tao na kinuha ang susi at minaneho paalis ang sasakyan. Paragraph 19. Ito naman po ay di umano'y delivery sa nagngangalang Santiago family. Ang halaga po nito ay 80 million pesos na nasa loob po ng Vios na kotse. Paragraph 19. Sa isang okasyon, sa mga panahon ding iyon, siya po ay nagdala ng pera sa pamamagitan po ng isang white Vios at ito po ay utos ni Colonel Nolasco na naglalaman po ng humigit kumulang 80 million pesos. Paragraph 20. Inutusan po siya ni Colonel Nolasco na manihuhin ito at ipark sa isang parking space sa SM Mega Mall. Sinunod niya po ang utos at nilak ang sasakyan ng kotse at inilagay ang susi sa ibabaw na bahagi ng kaliwang manubela po ng sasakyan. At doon umalis na po siya at tiningnan niya kung sino ang kukuha. At doon nga po may kumuha at minaneho na paalis ang kotse. Paragraph 21. Isang araw, nakita niya ang Vios na minamaneho ng isang babae na asawa di umano ni Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala na nagngangalang Rhea, na classmate ni Vice President Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. Page 4 na po tayo mga tol ha. Punta po tayo sa page 4. Sandali lamang. Ito na, page 4. On paragraph 22. Ito, medyo malaki-laki pong halaga ito. 1 billion pesos sa loob daw po ng isang grandiya or super grandiya. Noong unang quarter ng taong 2020, February 2020, siya po ay inatasan ng nagngangalang Master Sergeant Canlas, isang PSG officer na noon ay nakilala niya sa Davao. Pero ito wala nang kaugnayan kay Sara Duterte mga tol, mukhang ito naman kay Rodrigo Duterte na. Para kuhanin ang isang super grandiya sa Jollibee, Kamuning, Quezon City at dalhin po ito sa isang car wash sa Daang Hari, Muntinlupa City. Mula po sa meeting point, siya po ay sinabihan na tumungo sa Katarungan Village na malapit at ibigay po ang susi sa dalawang lalaki na nasa loob po ng black Honda Civic. Sa kanyang pagdadala, kinalaunan, natawagan po siya at binerify po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpirmado na ang sasakyan ay natanggap na ng dalawang tao at hindi na po kinakailangan, ay ang kanilang mga pangalan ay hindi niya na po maalala. Paragraph 23. Balik po ulit tayo sa akusasyon niya kay Sara Duterte. Sometime in January 2022, si Vice President Sara Duterte ay inutusan siya na tanggapin ang tawag o nakunin ang isang sasakyan na Honda Civic na naglalaman po ng pera
malapit po sa Kislap Warehouse at dalhin ito sa Jordan Place, Novaliches, Quezon City. Partikular sa bahay po ng Santiago family na meron pong green gate at located po ito sa isang gated village. Paragraph 24, lumipas ang ilang araw, inutusan siya muli ni Vice President Sara Duterte na kuhanin muli ang isang Honda Civic na naglalaman ng pera at dalhin po ito sa parehas na bahay ng Santiago family sa Jordan Plains sa Novaliches, Quezon City. At talon ulit ng akusasyon, ito naman ay kaugnay ng magnetic lifters, no? Ngayon mga tol, hindi ko natapusin, sobrang haba na eh. Sobrang haba na, magnetic lifters naman, no? May akusasyon din si Ramil Madriaga na ang asawa nito pong si Vice President Sara Duterte at saka si Pulong Duterte ay involved doon sa naging kontrobersiya noong 2017 at 2018 na may nakapasok na toneladang illegal na droga o shabu, methamphetamine hydrochloride sa pamamagitan po ng dalawang magnetic lifters, no? O masyado nang mahaba yung pagta-translate natin kaya balik na po tayo dito po sa balita. Yun po, kaya po natin binanggit at muli pong binalikan kasi ang mga pahayag po na yan ni Ramil Madriaga ay kanila pong gagamitin sa paparating po na impeachment complaint laban o hearing laban po dito kay Vice President Sara Duterte. At katulad po nung napapakinggan natin, si Congressman Benny Abante, siya po ay naghahangad ng kasagutan sa mga akusasyon po na ito at pananagutan. Ngayon binara siya dito nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Pero napakasimple lang naman ng sagot ni Congressman Benny Abante. Kasi sabi ni Jimmy Bondoc dito sa balita, ay kung pananagutan ang hinahanap ninyo, may mga kasong isinampang kriminal laban kay Sara Duterte. Ang sagot, simple, ni Congressman Benny Abante, sabi niya, suportado niya rin yon. Pakinggan po natin yung partikular na pahayag ni Congressman Abante dito po sa balita. Ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, kundi para aniya sa accountability. Diyos ang witness ko dito. Okay? Yes. Bakit by witness? It is to hold her accountable. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the good government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Because, look, hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 as Vice President. It's not the 2028 running for the president. Pero sagot ng Duterte alay na si Attorney Jimmy Bondoc, But kung Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. Di ba? I'm all for that also. In short, suportado ni Congressman Benny Abante yung aksyong ng pagsasampang kasong kriminal kay Sara Duterte. Kasi, let's put it this way para mas maliwanag mga tol. The accountability of Sara Duterte with respect to impeachment complaint against her is syempre the action niya bilang Vice Presidente. Yung reklamo dito kay Sara Duterte sa mga kasong kriminal, ito po yung kanyang mga specific actions as Vice President and also nung mga panahon na siya po'y hindi pa Vice Presidente, like the acquisition of ill-gotten wealth, di umano, no? Pero in particular, kapag ka impeachment complaint kasi ang pinag-uusapan, it is not about the penalty to be imposed, not the imprisonment,